tayo response to the reading. Numbers chapter 13. So they went up and searched the land from the wilderness of Sin unto Rehob, as men come to Hamath. 22. And they ascended on south, came to Hebron, where Nashai and children of Judah were. Now Hebron was built 7 years before Solomon in Egypt. And they came to the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. Yung po ibig sabihin ng Eshcol, cluster. And they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates of the figs. 24. The place was called the brook of Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. 26. And they went and came to Moses and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, and the wilderness of Paran, Kadesh, and brought back word unto them, and to all the congregation, and shewed them the fruit of the land. Yun po yung start ng report. And they told him, kay Moshe, and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. 28. Nevertheless, the people saw well that the cities were old, and very great, and moreover, so children Anak there. Mga giants, Anakim. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites, which is mga taga-Jerusalem, and Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. 30. And Caleb came the people before Moses, and said, let us go up at once, and possess it, for we are well able to overcome. Yan si Caleb. Grabe. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. 32. And they brought up a new report of the land which they had searched for the children of Israel, saying, the land which we have searched, the land which have inhabitants thereof, and all the people that we saw are men. Nalala ko yung sinabi ng aming foreigner kanina, sa Fiji daw maraming cannibal. Hindi ibig na sabi sa 32, may cannibal na to sa Kenya. I don't know. And there they saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Let's pray. Father in heaven, thank you for sending your only begotten Son, the very reason why we are here in this country, and that is to search His will for every local churches represented this afternoon. I pray that the name of Jesus Christ alone be magnified, and His character and His example be exemplified. For the glory of Christ we pray. Amen. Amen. The title of the message this afternoon is Well Able to Conquer This World. Well able. Sa madaling salita, kayang-kaya na makonquer ang buong mundo. Alam natin yung storya na ito ay nagsimula ng ang Panginoon ay tumawag ng isang lalaki sa Mesopotamia na pinapangalan Abraham. At mula kay Abraham, ay lumabas si Isaac o si Isaac, and then Jacob, which became Israel, the father of the 12 patriarchs. At alam natin yung story, eventually, they resided in Egypt sa time na si Joseph ay naging prime minister sa Egypt. And you know the story from the leadership of Moshe or Moses. That was the time that the Lord started to unfold the fulfillment of His promise to Abraham. Dadalhin sila sa promised land. Are you with me? Pero alam natin na bago sila nakalabas ng Egypt, napakaraming himala ang pinakita ng Panginoon. 10 plagues. Name it. All 10 plagues. Good enough for the Egyptians to believe that the God of Israel is walang kapantay, walang katulad. And good enough also to tell the people of Israel na ang kanilang Diyos ay hindi mahinang Diyos. Amen. Kakaibang Diyos, walang kagaya.
At sa panahon na ang leadership ay naipasa ni Moshe kay Joshua or kay Joshua, dito pumasok ang tinatawag na conquest stage, na kung saan ang unang ginawa ay ispiyahan muna ang promised land. That's how this story started, mga kapatid. Gusto ko ilay doon ang foundation na anumang ating matututunan ngayong hapon hanggang bukas ay nakasalalay sa katotohanan na ang Diyos na ating pinag-uusapan ay walang kapantay sa kapangyarihan. Amen? Ang kanyang anak na si Jesus ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung paano noong lumang tipan ay mayroong physical conquest, political war, at ang victory is assured. Gusto ko ipalala mga kapatid na ang ating pong conquest ay hindi na po physical. Ito po ay spiritual na. Kaya sa mga Baptist na territorial, mukhang kayo ay namumuhay sa Old Testament. Na pag pinasok ang yung territory, sinabi, ba't ka narito? Maging maingat po kayo sapagkat ang gawain ng Panginoon ay spiritual na laban. Okay? Kaya po ang ministry, hindi na po ito sa material. Okay? Ang material po, parang icing lang, pero hindi po yun ang cake. Ayun hindi? Ganun din po ang mission. Ang mission ay pinag-usapan ng pera at material na bagay, pero pangunahin ang mission ay tungkol sa espiritual na pagtatagumpay. Kaya po ang isang Kristiyano, isang pastor, isang simbahan, ay walang tunay na espiritual na pagtatagumpay, hindi mo maaasahan na talagang mapupulfill niya ang Great Commission. Hindi siya magiging bahagi ng pag-conquer ng buong mundo with great victories. Kaya ang hamong ibinibigay sa ating ngayong hapon, una sa lahat, tiyakin natin na sa ating sarili, sa ating puso, ay meron munang espiritual na pagtatagumpay. Amen? Amen. So gusto kong makita sa inyo, ipakita sa inyo ang tatlong bagay. Bagamat alam natin yung story, talaga naman na-conquer nila ang Canaan. Diba? Pero ito po ay hindi karakarakan nangyari. May mga pinagdaanan si Joshua at ang kanyang generation. At yan po ang ating tutuwigay sa pag-aaral na ito. Okay, number one, una, tingnan muna natin evil report of the cowards. Sa verse 32, makita natin sa chapter 13, nag-report dito ang mga kasamahang espiya ni Caleb. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land though which we have gone to search it is a land that eateth of the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Totoo naman talaga, may mga anarchists talaga, may mga giants talaga dyan, pero nakita natin, itong mga espiyang ito, ang dala nila ay evil reports. At pag inyong pinag-aralan, ang karaniwan ng evil reports nanggagaling sa mga duwag. Huwag niyong kalilimutan, ang isang description o spiritual na description sa Revelation 21:8 ng mga taong pupunta sa Lake of Fire. Ano po ang una? Mga duwag. Ibig sabihin, ang gawaing misyon ay hindi pwede sa mga duwag. Na walang alam na sabihin, kundi evil reports. Okay? Ipakikita ko po sa inyo ngayon kung anong nakita ng mga evil reporters na to. Okay? Letter A, they focus on the giants instead of the grapes. Nakita nila ang problema, pero hindi nila nakita yung provision. Are you with me? Minsan, kaya nahihirapan talaga ang mga churches sa gawain ng world evangelization. Kasi ang napapansin natin, problema. Hindi natin nakikita na mayroong grapes at provision ang Panginoon sa misyon. Hello? Diba? Yung mga anti-missions people in churches, by the way, meron po. May mga taong hindi natutuwa sa misyon. May mga taong salat sa misyon. May mga simbang hindi para sa misyon. Okay? Ang mga tao na anti-missions and churches that are anti-missions,
can see all possible hindrances at alibis. Ano ba yung alibis? Pagdadahilan. Kagaya na nabanggitan na ako ng mga preachers dito, yung konti pa lang kami, magsusupport. Pag pumunta ko kayo sa aming simbahan na especially 30 years ago, sasabihin niyo talaga, hindi ko kami makakasupport. We stayed on a steel roof na tumutulo for at least 30 years. In fact, ang aming last 2 years World Missions Conference na aming hinos ay habang nag-preach ang mga aming mga preachers, naalala ko si Pastor John Tan, okay? Yung pulpito po namin inililipat dito kasi tumutulo dito. Pag nilipat dito, inilipat ulit dito kasi sumusunod yung tulo. And missionaries, I want you to realize this, okay? Hindi ho madali ang maging isang pastor ng lokal na iglesia. Ang dami rin po namin problema. Okay? Pero gusto ko sabihin sa inyo, kami handang magtiis dahil naniniwala kami sa mga good reports ninyo. Okay? So, pero may mga tao talaga na nakikita natin hindi talaga para sa misyon. At ang unang nakikita ay kung ano ang problema, hindi ang provision. Diba? Nakita natin dito that they could not see the wonderful promises of God for those who would support and send missionaries. Alam ng church sa amin, ang aming main goal ay hindi po yung mga physical properties like building. Okay? For many years po, nagtiis pa ako sa kakarag-karag na kotse. Okay? Until last year po yan. Okay? Bakit? Kasi sinabi ko sa church, ang priority ng church natin ay mission. Amen? For many years po, ako po'y nakatiran sa kubo at hindi ko po yan ipinahihiya. Hanggang ngayon, wala po akong sariling bahay. Bagamat sinasabi natin, pag pinakikilaamis natin, ang aking may bahay. Pero wala naman talaga kaming bahay. Okay? Salamat sa mga mananampalataya na nagmalasakit sa aming ipagamit ang kanilang munting row housing sa subdivision. Ang gawain ng Panginoon, ang tagumpay ay nagsisimula kapag ang nakita mo yung pangako ng Diyos. Okay? Itong 10 na mga yung gamitin mo na ginagamit sa Batangas, baka ma-open kayo. Okay? I have to remind myself, nasa dalawang ako. Okay? Ang mga bunod yung mga Batanggenyo dun eh. Okay, hang Batanggenyo lang. Okay? So, mga kapatid, sa aking mga minamahal na kapwa-pastor, huwag po tayo mag-focus sa problema. Mag-focus tayo sa provision ng Panginoon. Let us not focus on the giants. Let us focus on the grapes. Amen? So ako po'y nasa Israel for almost 7 years. The best grapes I ever taste ay isang green grapes in Israel. Okay? Napakasarap po. Okay? Ikalawa, makita natin dito, ito mga evil reporters, they focus on the ground or the land instead of their God or the Lord. Ang focus nila kung anong nakikita sa lupa, hindi kung anong meron sa langit. Kung ang mga churches na nagsusupport at nagmamahal talaga sa misyon, nakatingin sa kung anong nasa lupa, kaso, hindi naman natin magagawa eh. Lalo kami ng mga provincial churches, hindi mo madali. Bago kami makauwi ng medyo kumikita ng libo-libo, nagtitis kami doon sa mga merong patambay-tambay lang ba sa mga liit ng mga tindahan. Hindi po madali ang mag-win ng kaluluwa. At kapag tumingin ka kung anong nasa iyong paligid, ano bang nasa paligid natin? Tao. Mga kapwa churches, by the way, kapwa pastor. Pag tumingin kayo sa kung anong nasa lupa, nadi-discourage ko. I almost quit the ministry. Pero salamat sa buhay ng Pastor Ken na itiningala ang aking focus sa langit. Salamat sa kanya, sa buhay niya. Dahil nung ako'y nakatuon na sa lupa,
Dahil ang focus ko kung ano muna ang mga nasa lupa. May isang pastor na naglakas ng loob na tumawag sa akin nung ako'y nasa Romblon. At sinabi sa akin, Lumig, kung saan? Okay lang po, kahit hindi okay. Nasaan ka? Nasa Romblon po. Ang ginagawa mo dyan? Nasa missions conference. Okay, good dyan. And then he taught me words that I cannot tell you now. But those words brought back my attention on the things above. He reminded me of who was the God who called me way back in 1999 nung ako ay nasa Israel. He reminded me of the faithfulness of God to those people that had served the Lord. I was crying when we were talking, and I said to God, Lord, I'm so sorry. My focus was lost. I focused on the ground, what's on the land. I lost my focus on you, my Lord and my God. Isa sa dahilan kung bakit hindi madali gawin ang misyon, pagsala talaga ang focus natin. Right. Ilang paalaala sa Bible, halimbawa, si Philip, na magpapakain ng Panginoon ng 5,000 mga lalaki, mga babae, mga possible na bata, more or less 10,000 they say. Na magpakain ng Panginoon sa John chapter 6, verse 5 to 7. Ang naging focus ni Philip was on the 200 penny worth. Ang focus ni Philip was on the available fund instead on the available financer. Ano niyo ba yun? Ang nakita ni Philip, Panginoon, 200 pennyworth ang laman ng buslo. Bakit ba naman? Isiguda sa mihawa. Maging mainit yan kung pagkarin yung pinahawakan. Ang buslo. Ang mission money, nasa church worker po namin. Hindi ako mahal. By the way, mas malaki ang pera ng mission money kaysa general fund. Most of the time. Diba? Yung sinabi ni Pastor Rabi, isipin mo, every month, 1 million. Tapos sa new building project, how many million? 2 million a year. That's 12 million against 2 million. Are you with me? Right. Si Philip nakafocus sa available fund. Hindi niya napansin yung greatest financier, kaharap niya na. Si Andres naman, ang focus naman niya nasa land ng bangka. Nasa land, imbis na nasa Lord. Alam niyo ba ang land ay maihahalin tulad sa mga simbahan kagaya naming maliliit lang? Tama po. Na wala kami kayang ibigay kundi 2 tinapay at 2 isda. Sa biyaya ng Panginoon ang ating mga kapatiran sa Grace Family Baptist Church, salamat sa ating Great Comforter Baptist Mission sa Lipa, na sa unang taon pa lang ng ating pagsisimula doon sa gawain, nagkaroon agad ng World Mission Emphasis. Amen. Mula ng speaker, Pastor Rabi Vilani. Amen. Are you with me? Sumusuport na rin sa missionaries. First year mission. Diba? Ang mga kagaya po namin na maliliit na simbahan, ang may pagmamalaki lang namin, kung material ng pag-usapan, 5 tinapay, 2 isda. Kayo marami siguro kayong bakery, pero kami 5 tinapay lang meron ba? 2 isda. Pero nung turuan po natin ang mga kapatiran ng ganitong prinsipyo, bigay mo lang ng 5 tinapay, bigay mo lang 2 isda, bahala na ang Panginoon. Naalala si Pastor Paul Byers, sinabi naman niya hindi kung ano ang magagawa ni Andres o nung lads sa tinapay, hindi kung ano ang magagawa ng Panginoon. So dahil naturuan ng ating mga kapatid na ibigay their best for the Lord, especially for mission, nakita po namin kung paano talaga nagmumultiply ang aming 5 loaves and 2 fishes. Si Andrew, he focused on the 5 loaves and 2 fishes. Imbes na mag-focus siya doon sa who made the barley grow. Ang tinapay po ay galing sa trigo.
Ang nakita ni Andres ay yung tinapay. Ang nakita niya yung isda. Hindi niya napansin yung nagpapatubo ng barley na ginagawang tinapay. Napansin niya yung dalawang isda, pero hindi niya napansin yung nag-create ng mga isda at naglagay sa dagat. Yan po yung Panginoon. Most of the time, it is our case that we focus on the wrong object of our faith and attention. Most of us can easily see the giants, but ignore the grapes. Most of us can always see what's around us on the land and ground and forget about our God, our Lord, which is in heaven. Si Andres, ganon. Hindi pa ako tapos. Si Peter sa Matthew chapter 14. Alam natin, katatapos lang ng pagpapakain ng 10,000, kayo ba naman makakita, 5 tinapay, 2 isda, nagpakain 10,000. Siguro kaya natin yung gabi, Pastor. Sabihin mo sa kitchen, huwag na sila magluto. Bumili na ng 2 tinapay, sabihin mo kaya sa 2 isda. Kaya Pastor, din pala ang bus na yan. Diba? Kung kaya mapakain ko ngayong hapon, ngayong gabi, sa pamagitan ng 5 tinapay, 2 isda, malamang sabihin niyo, doon na tayo sa Batangas tumira. Siguro kahit pa paano hahanga kayo sa akin. Pero sorry to say, hindi ako si Jesus. Si Jesus kaya niyang gawin niya. Kaya niyang gawin ni Jesus yan. Kung kayo nakasaksiman, dapat sa oras pa lang na yan, nasabi niyo ng iba ka talaga, Jesus. Iba ka talaga. Wala kang katulad. Pero bakit nangyari? After that weekend, alam natin, sabi ni God, ano, pagod na kayo. Sige, let's go to the other side. Sakay kayo sa bangka. Diba? Si Kristo naman, nag-set aside ng oras sa sarili niya, tapos nag-pray. And you know this story? The next thing that happened the same day, the Lord walked on water. Are you with me? Are you listening to the story? And when it was happening, alam natin, sa Matthew chapter 14, sabi na, uy, multo. Baptist na, niniwala ko sa multo. Yeah. Ganyan talaga pagka-immature, kung ano lang nasasabi. Okay? So, nakita natin dito, okay? Ipakita ko sa inyo, pagka sa Kristiyano talaga hindi lumalakad sa pananampalataya, kung ano-ano naiisip. Sige. Ready na kayo? Matthew chapter 40. Sige, puntahan natin. Bibilisan ko to din. Ayaw kunin tayo ng maraming speaker. I would rather listen to them. Okay, Matthew chapter 14. You got that? Okay, o hindi pa. Okay? Ang sabi natin, sabi ni Peter, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. Kung ikaw talaga yan, bayan mo akong lumakad sa tubig. By the way, si Peter po was a veteran fisherman. And there is anyone in that boat that would not be afraid of the Sea of Galilee, it was Peter. But Peter wanted to attempt something that he had never done in his entire life. And that is what? To walk on water. Hindi naman ako intention ni Peter, Lord, ikaw ba yan? Pwede bang dumayba ako mag-swim to you? No, hindi yan ibig niya sabihin. Can I come to you and do what you're doing? Walking on water? Peter was attempting something that he never attempted in his entire life as a veteran fisherman. And you know what the Lord said? And he said, yes, I want to come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Grabe. Nung bumaba sa bangka si Peter, pa'y naglakad niya sa tubig. Sabi ni Peter, di ba ako nag-teach nung palawin-langit? Pwede pala maglakad. Kung natukusan ko ito, matagal ko nang ginawa ito. Pero nakita natin, ang isang tao nakakagawa lang ng himal at kakaiba na sa kanihin niya kayo sa sarili kapag siya ay palapit kay Jesus. Kaya pagka hindi nyo nagagawa ang mahihirap na pinagagawa ng Panginoon lalo sa misyon, malamang palayo na kayo kay Jesus. Walang Kristiyanong papalapit kay Jesus na nahihirapan sa mahirap na pinagagawa ng Diyos. Naging mahirap lang ang pinagagawa ng Diyos pag tayo'y palayo. Kaya kung hirap na tayo sa ministry, tanungin niyo sa
sarili nyo, gano'n na ba ako pala yan? Sasabihin ko sa inyo kung si Judas ay nakaisip magbigti. Nakaisip ang mambigti. Sa hirap ng pinagdaan. Pero mahirap pala kayong magtanong ngayon. Lapit lang kay Jesus. Pag may problema, huwag go to congressman. Wala akong sinabi. Don't go to mayor. Don't go to Pastor Ramin. Kaya dumidikit kayo eh. Sa mga tipo nyo eh. Go to Jesus. Make sure you are getting closer to Jesus Christ. Ganda na! Malapit na kay Kristo ba? Nakapag-isa, dalawa, tatlo ba? Okay, ito exciting ah. Bago to. Kaya lang, sabi ng Bible. But when he saw the wind, na mag-isip kayo, may mali ba doon sa binasa ko? Meron. You don't see the wind. You just feel the wind. When a person, even a believer, lack faith, when a believer lost his focus on Jesus, he will focus on what he feels. He lost his focus on Jesus because he saw the wind. Minsan, ang mga ministries natin sa simbahan, kaya hindi successful, lalo na sa mission, kasi emosyon ang ginagamit. Ano kaya, feel ko kaya magsusupport ako kay missionary? Ha? Paano ko hindi mo na feel? Kawawa naman yung missionary. Ang dami kong missionary, hindi ko feel na supportahan. Kaya po napapanood ko pinagagawa sa social media, hindi natag-ama sa isang matangos. O hindi, pwedeng emotional dahilan. Pasihan ko susuportahan. Susuporta ko kasi yun ang sabi ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, and when he saw the wind boisterous and he was afraid and beginning to sink, he cried saying, Lord, save me. Lord, save me. Si Peter focused on the wind and the waves instead of the incarnated walking word of God on water. Kapasin yung alon, naramdaman niya ang wind. Pero hindi niya napansin yung nagkatawang taong salita ng Diyos na naglalakad sa tubig. Ayun eh. Makita natin, ganyan ang mga Kristiyano kapag tayo ang nakakausap, mga evil reporters. Masasana at magkakamalitan ng focus. Ayun hindi. Huwag tayong padadaya sa sarili natin pakiramdam. Huwag tayong padadaya sa sarili natin plano at gusto. Kaya ang aking life verse is, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Be careful of toxic people. Be careful of toxic pastors. Be careful of toxic missionaries. Be careful of any toxic individuals. Kaya nga toxic ilaso ng dali. Lalapit ka pa, gusto mong lumusog, bakit kung may dalang lason ng lalapitan mo? Kaya pag may dalang lason, sabi ng Biblia, yung may wisdom, pag nakita ang limon, naiba ng landas. Pero yung mangmang, kita na ang kalaban, nasubig pa. Parang patanggin nyo. Maabos na ng yaman, huwag lang ng yabang. Ay hindi ho, pwedeng pang patanggin nyo na ang labanan. Hindi ito tungkol sa pagiging patanggin nyo. Ito tungkol sa pagiging Kristiyano na ang focus ay si Kristo. Sino po ang object ng focus nyo ngayong hapon? Kung ako po, I'm so sorry to you. Can I tell a little story? Tanggap ko naman ang katotohanan, hindi ko talaga ako mapinong personality. At alam ko maraming galit sa akin.
Buti naman, ikaw konti nilibre ko. Salamat. Nakaranas ako sa Batangas. Dahil sa ginawa kong, hindi ko rin ko kanta, baka mag-idea ako. Baka mabamit ko pang pangalan ako, hindi maganda yan. But I found out na pag nag-fellowship sila, ang pinag-uusapan ako. Diba, sikat? Ang tinatawag yan, libreng advertisement. Marami ako yan. Nakarating ako ng Bicol, kilala ko ng nadatnan mo, di ba nung nakarating doon? Ibig sabihin, merong reporters na nakarating. Nalista. Itong mga pasyon na ito, pinag-uusapan daw ako. Akala mo ba naman sabihin, ginagamit pa ang Biblia Tinagalog. Sabi, sa aba niya! Hindi ka naman eh. Sabi ko sa akin, yo, woe unto you! Di ba? Tinagalog, sa aba niya! Ay, di kaya ko yun. Nung malaman ko yun, nung malaman ko, sabi ko, okay nakikirami sa kanila. Nagpe-fellowship sila yung pangalan kong pinag-uusapan ko. Anong mapapala nila sa akin? Wala. Pagka pinag-uusapan niya yung pangalan ng kung sino-sino tao sa simbahan niya, walang mangyayari sa simbahan. Kapag usapan niya yung pangalan ng Jesus, yung kayang lumakad sa tubig nang hindi lumulubog. Amen? Yung kayang magpakain ng may 10,000 kahit ang pondo at available fund ay kukunti. Mga minamahal na marilit simbahan kagaya namin, o tingnan ang available fund. Tingnan ang available financier na sa Amen? Ang evil reports of the cowards. Number 2, sa verse 13 na mapakita natin, the encouraging report of Caleb. Kita niyo ba yan? Kung paano may evil report ang mga duwag, may encouraging report naman si Caleb. May alam niyo ba ang Caleb? It came from the Hebrew word Caleb. Caleb, ito po yung Hebrew word para sa isang asong lalaki. Pag po babae ang aso, kalva o kalba. Okay? So, it really defines Caleb because he was really a good spy. Kaya yung dog good spy. Amen? Kaya lang kung iiwasan yung sinasabi ni Kristo, huwag kayong mga dogs na sinukan nyo na, binabalikan nyo pa. Okay? Ibig sabihin, yung mga dati yung ugali na hindi na dapat nasa inyo, meron pa ulit kayo kinakain ulit. Okay? So si Caleb, nakita natin, siya po ang nag-iisa na nag-survive the test of time. Ayun me? Sa paglipas ng panahon, si Caleb lang po and Joshua ang nakalagpas sa test of time of the conquest. Alam natin, sa loob ng 40 years, pinatay ng Lord ang lahat ng pasaway. Kaya kung gusto nyo magtagal ang buhay nyo, tayo pasaway. Amen? Let us not be like the other spies. If we would like to live longer, be with Christ. Okay, pero tingnan natin, ano ba ang report ni Caleb? Verse 30, sabi ni Caleb, and Caleb stood the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome. Yung nga medyo parang dating, parang mayabang, kaya natin yan! We can do it! Sabi ni Pastor E. kanina. Di ba? Kaya. Pero ano naman natin, hindi ito sinabi ni Caleb na bunga ng kanyang kayabangan. Kasi kilala ni Caleb kung sino ang kanyang Diyos. Mula sa parang, young people pa lang sila ni Joshua, sa panahon ni Moshe, kita na nila ang himalang ginagawa ng Panginoon. Diba? Ikaw ba naman? Young people ka, nasa Egypt kayo. 10 sarat ni isa hindi tumama sa inyo. Hindi ba kayo sagot na, oh, bro, yun, alam mo na nasa Egypt tayo. Lahat, walang nadami sa atin. Diba? Hindi pa pasabat ang pinakita mapangyari sa panahon ng leader si Moshe. Binubuka lang naman ng lupa, kinakain ng mga pasaway. Siya, ingat kayo ha. Doon sa Batangas, dahil pumunta kong vulkan, nausap ko ang pagbuka ng mga lupa doon sa amin. Diba? Pero itong akong tukayo nito, si Pastor Manuel Sosa, magaling yan. May mga member ko yan na nagsasabi sa akin na mag-preach up ng World Missions Conference. May mga member sila nakatira sa 4th line.
Nag-aabon na lang doon sila kung kailan daw kakainin yung bahay nila. I don't remember his name, Pastor Sosa. Yung kausap ko nung kami na kain ng suma. Pero nakakahanga. World Missions Conference. Naandoon. Hindi alintana kung pag-uwi nila wala na yung bahay. Alam niyo kung bakit? Mahal nilang simbahan. Mahal nilang gawing mission. Mahal nila ko, nakakatuwa naman ito mga ito. Diba? Mga kapatid, at hindi mo natin may iwasan ang mga trahedya ng buhay. Hindi mo tayo exempted yan. Hindi tayo exempted sa COVID. Hindi tayo exempted sa mga sakit na nakamamatay. Hindi exempted sa ano tinatawag na inflation. Diba? Yung bigas na mag-20 hanggang yun hindi maintindihan kung ko ba ng 20. Nakakatawag mong kasakit ngayon. Wala daw perang PhilHealth. Listen, hindi tayo exempted. Pero we need someone like Caleb that can come out of many evil reports and stand and say, hey, nonetheless, I have a good report for you. Are you with me? Ano yung sa simbahan talaga kung nangyari sa inyo may mga evil reporter? Sana meron isang Caleb sa, hey, Pastor, kung maniwala din sa narinig mo, sasabihin ko yung baguhan ka. Diba? Baguhan ko pa lang, kung mag-preach ka, kalmusin ko na. Uy, sabi sa'yo, ano? Kita nyo? Baguhan pa raw ito? Baguhan pa raw ito? O at least kahit baguhan, alam na i-preach. Napagdaan na nila, di ba nila nagsasabi? Di naman naman naging bitiraan ito. Lalo sila kawawa. Ako yung good reporter. Totoo, wala pa ako kami pinatunayan. Totoo po yan. Office ang baguhan ko lang may pagmamalaki. Pero tandaan nyo, yung aking Panginoon ang pinaglulit. Huwag kayong mag-focus sa akin. Sayang oras nyo. Basa na kayo ng Bible kaysa isipin nyo ako. It comes to Caleb, ang mensahe niya with sense. Pag sinabi with sense, yung pag nagsalita, o may sinabi, make that thing. Diba, hindi ba yung may nagkukwento, tatlong matangin yung sunod, yung isa, sabi tatlong, ha? Kasi walang sense yung sinabi. Walang katuturan. Si Caleb, nang siya magsalita, it was with great sense. Pakita ko sa inyo concerning mission. Okay? Ipinakikita dito sa atin ng Panginoon na pagdating sa pag-uusapan ng mission, dapat ang ating report may sense, may katuturan. Tingnan niyo ito sa verse 13. Sabi ni Caleb, and Caleb stood the people before Moses. Kasi sabi nga ni Pastor Igan, nagkakagulo eh. Ang daming evil reporters. Pero nakita natin si Caleb was the one who could still the people and say, hey, I have something better to tell you people. Let us go up at once. Ang kanyang mensahe was with sense of urgency. Makinig kayo mga minamahal ko. Ako 56 na, mag-57 na, marami na rin nararamdaman. Diba? Medyo hindi tumatanda yung tsura, pero magyaya ba nung ako kung di ako tumatanda? Diba? Hindi na ako yan. Diba? Pero makatigil na ako tayo. Alam mo yung church, ever since, at least 7 years ko nang ina-announce. Pag natapos ko na ang mission ko kung bakit ako inuwi ng Panginoon from Israel way back in 1999, pag natapos ko na pinagagawa ng Panginoon sa akin, I'll go right away to Israel. I have a calling for foreign. Bakit? Hindi ko na aantayin ako 60 years old pa ba, o 65 o 85 ba ako pumunta doon. Ang kailangan ko rin matapos ko ang pinagagawa nito sa akin, bakit niya ako pinipili. Makita natin mga minamahal, dapat ang mga simbahan, ang mga messages about mission, may sense of urgency. Na kapag napag-usapan ng mission, nasasabi ng preacher sa simbahan, mga kapatid, kailangan nating suportahan ang mga pupunta sa Afghanistan, ang pupunta sa ganitong lugar na run or restricted access nation, kasi madami nang napapahama. Ang nangyayari kasi,
pagka VA project, may sense of urgency. Kailangan na church, namamaganang pa ako sa kalalakad. Pag vehicle na simbahan, may sense of urgency. Nagkakaroon ang mga pulpito sa commitment sa mga pansariling kapakanan. Pero pagdating sa simbahan, ano church, kung supportan mo natin ito, kaso mobile natin, konti na yan. Alam ng mga misyonary na karating sa amin, kung anong sitwasyon meron mo kami. Ngayon lang ako mag-long swing. Pero hindi ko ako mapera na. Pero mapera ang mission sa aming simbahan. Ang aming mission money, laging zero every year. Hindi ako nagtikal ng tinatawag na buffer fund. Yan po itinuro sa amin dito sa Bama. Pag tayo ay nag-uusap tungkol sa mission, there has to be a sense of urgency. Let us encourage one another that we cannot afford more delays. Salamat sa mga missionary na narinig kong kahit bitin pa ang kanyang level ng kanilang support, kami pastor, alis na kami. Kami mo. A sense of urgency. A sense of urgency. We need to move with sense of urgency to reach the world for Christ. We don't have much time. Bago sakupin ng China, ang South, ang West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga monster ship, bago sakupin ng China ang Pilipinas, sakupin natin ang China with the gospel. Wow! Alam niyo ba ang pinaka-effective para hindi matuloy ang pagsapok ng China sa atin? Evangelize natin ang China. Are you with me? Are you with me? I believe that. Kaya salamat sa mga missionary natin na nagtangkang pasukin ang bansang iyan. Dahil naintindihan na we don't have much time. Ang mensahe ni Caleb is not only with sense of urgency but also with sense of unity. Sabi niya dito, let us. And then sabi niya ulit, for we are well able. Makikita niyo ba yan? Si Caleb naniniwala, it is not a one-month battle. Hindi kaya ng pastor lang. Hindi kaya ng iisang simbahan. Kaya doon po sa Batangas, kami pinatutuwa na meron kaming munting fellowship. Sabi ko sa pagka-fellowship ng mga Batangas na ito, sabi ko, kunto-kuntuhan lang kami. Sabi ko, kung may pakapi-kapi lang, paputo-puto lang, gano'n lang, suman, etc. And then, pray kami. Then sabi ko, mag-fellowship yata, prayer fellowship. Sabi ko, walang presidente. Kasi, lahat gusto. Okay. Walang sekretarya. Kasi walang matire-record eh. Ikaw kaya, walang tresurero. Alin ang bakit? Robert. Kaya niliwanag sa mga ka-fellowship ko. Kaya tayo nag-fellowship, hindi tayo dito tatay ng bagong grupo. Kasi kung grupo usapan, bama ako. Ayun eh? Kasama ko pilgrims. Bible Baptist churches. Kasama mo Bethesda, Divine Faith, tapos Bereans. Di ba? Yan o ang bumubuo ng aming fellowship, bumuting fellowship na sa aming lugar. Ang tawag sa grupo namin, rope holders. Fellowship. Alam din ng mga missionary na nakarating sa amin. Pag may missionary dumating sa amin, ano man, sino man ang kontakin sa amin, ang isang missionary in just one Sunday will be given opportunity to visit at least 3 churches in just one day. Bakit? Kasi naniniwala kami doon sa sense of unity. Iba't iba kami ng pinagalingan ng mga grupo para we work together in unity. Sabi ni Psalms 133:1, Inay matog bumanayim ni Shebet Achim Biyakan. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang ganda kung lahat ng baptismo magkakasundo. Pero palagay ko, it's a mission impossible. Nonetheless, in smaller groups of Baptists, it can happen. I'm just realistic. I know it will happen this time. Hindi will happen. Pero it will happen among little groups. Sa totoo, hindi mo natin pwede magkasama-sama lahat eh. Pag-grupo lang ng liliit na nagkakaisa. Nagkakaisa para sa mission. Let us have sense of unity.
the church, for churches to be well able to reach the whole world for Christ, we must learn to set aside our insignificant differences. Nilagyan ko ito ng adjective, insignificant differences. Set aside natin yan. Kasi may differences that I cannot set aside. I will tell you, if you believe in election, that's not insignificant. Are you with me? I can tell you from this point, if you're a Calvinist, that is not insignificant. Hindi ako makikipag-fellowship sa inyo. But there are insignificant differences that we can set aside. Let us learn to set that aside. And let us work together in unity for missions. Are you with me? Hindi ko alam kung sa inyo may iba kayong estilo sa simbahan nyo. Okay, kung little differences, let's put it aside. Basta pagdating sa mission, tulong-tulong tayo. Amen? Para naman yung missionary natin, pag napunta sa simbahan nyo, hindi magiging pumunta doon sa kabila kasi magkaiba kayo. Are you with me? Diba? Yung mga missionary punta sa akin, galit sa magalit sa akin, winalito ko pa rin. Bakit ano pinalaman ng missionary doon sa galit sa akin? Diba? I need to learn to set aside insignificant differences. Okay, so the encouraging report, okay. And then lastly, the earnest responses of churches. So chapter 14, if you would go, in verse 6 to 8, the Bible says, sabi ni Joshua, this time ba? May katulog na si Caleb na nagsasalita. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. And then of course, alam natin ang last na exhortation, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Do you remember that phrase, the Lord is with us? In Anu El. What was the name given to Jesus Christ? Emmanuel. Jesus is with us. We can defeat the enemy. We can conquer the land. We can conquer the whole world spiritually with His gospel. Kaya ang churches, meron dapat siyang earnest na pusong pagtugon sa katotohanan na kahit may evil reports sa mga duwag, ay meron namang encouraging reports sa mga kilid ng ating panahon. Kaya ang tamang responses ng churches ito, let us mourn for not fulfilling the Great Commission. Nung malaman nilang ayaw na sumama ng mga tao, anong ginawa ni Joshua and Caleb? They rent their clothes. Pag ang Israelita ay gumawa niya, ibig sabihin, they were in deep grief. Ang sakit ng kalooban nila. Diba, yung sinaksak ang puso ko. May hindi ka talina. So, medyo ko lang yata ginagawa. Kinagin ng mga kapatid. Dapat napapaiyak tayo kapag nakakabalita tayo ng isang Muslim na namamatay. Dapat napapaiyak tayo kung nalaman natin na tinamaan ng matinding salot ang India dahil ang dami mga mamamatay kung hindi ligtas. Are you listening? Umiiyak pa ba tayo? Okay, hindi ko to. Umiiyak lang kayo pag nanonood kayo ng teleserye. Umiiyak lang kayo pag naisip yung kagalit niyo. Umiiyak lang kayo pag dumadating si Judith. Judith ng kuryente, Judith ng tubig. By the way, ito ang isang papel sa pastor. Pagbagsak ang bibig, umiiyak. Ay talagang di mo ng buhay, Kristiyano. Hindi mataas ang gibig, hindi mababa ang gibig. Pero sana kahit mababa ang gibig, mataas pa rin ang mission giving. Amen. Ano ang nagpapayak sa atin?
Minsan umiiyak tayo sa mga bagay na hindi naman talaga kaya. Kung meron dapat iniiyakan ng maraming church ngayon, ay dahil nababalita natin na may mga bansa na wala pang misyonero at namamatay ang mga tao doon na hindi narinig ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang dahilan kung bakit gusto ko pumunta sa Israel. Naandun ang mga naiwang kong bata na ngayon ay rakista na. Naandun ang pamilya na aking kasama sa loob ng 7 taon na nagsasabing, Manu, go back to Israel and teach us the Bible! Hoy. Amen. Every time I think about that, I'm more in my spirit. I go, Lord, tulungan mo akong matapos ang pinagagawa mo na makalipad na ako. Makapunta na ako. Sana ang luha natin hindi kinalaman dahil nanghihinayin kayo sa bawat kalulong na mapahamak. Sana napapaiyak kayo kapag di dumating sa inyong missionary na hindi nyo nasusuportahan hanggang ngayon. Let us mourn for not fulfilling the Great Commission last week. Let us move and not fail our great commander. Panahon na para tayo humayo. Sabi na sa verse 8, larga na tayo. Tara na! Conquerin na natin. Mga kapatid, kailangan na natin mag-move. Huwag natin i-fail ang ating great commander, the Lord Jesus Christ. As the Lord expected Israel to conquer Canaan, also the Lord Jesus Christ is expecting us to conquer the world with the gospel of salvation. Let us not disappoint our great commander. Let us not fail our Lord, Jesus Christ. Father, thank you for the message. Bless it into the hearts of your people. In Jesus' name I pray. Amen.